nanay ni Kiko binabanatan. Pinuri, pero binanatan si Kiko Barsaga. Tingnan mo naman 'to si Kiko, ay si Senator Ping. Ito yung isang parte naman nung tuta. Tandem yan, eh. Oo, buy one take one yang tuta. Oh, ito yung isang tuta. Oo, sabi niya, "Ramdam ko ang ating kaibigan na si Mayor Jenny Barsaga bilang mayor ng Dasmariñas City. Abala sa paglilingkod sa kanyang nasasakupan. Ang huling bagay na kailangan niya ay ang kasamaan ng mga taong ginagamit ang kondisyon ng kanyang anak na si Kiko para isulong ang pansariling agenda sa politika." Ayan. So, lumalabas nanay niya. Para kang Pinky, hindi bagay sa'yo kaya ping, ping, parang may binaril, ping. Pero parang Pinky. Mm. Pinersonal na si personalan ang laban. Personal na siya. Iba na ang atake mo. Meron akong mga may nag-aaway. Magkakilalang mga dingba. Wala na, eh, 'di ba? Kunwari pinuri yung nanay tapos binanata naman si Kiko na parang may sayad. Ano ba yung kondisyon ng kanyang anak? Alam mo kung may sabit man, may sayad man si Kiko, at least hindi bading. May paninindigan. 'Di ba? Doon sa tama. Hindi yung alam nyo ng mali, alam nyo ng mastermind, pinagtatanggol nyo pa. 'Di ba? Dapat may tayo. Kaya ang sagot naman ni Kiko, wala kang bang salamin sa bahay? Di mo ba alam na ginagamit ka lang ni Romualdez at Marcos? Pasok sa mga shoot na shoot. O baka alam mo, pero mas importante sa'yo ang pera kesa dignidad. Yun. Kayo, tanungin ko. Ha? Susundan ko yung sinabi ni Kiko Barsaga. Tanong ko, lagay nyo dyan sa comment section. Sa tingin nyo ba si Ping Lacson, hindi ba niya alam na ginagamit siya na tuta ni Bongbong Marcos at ni Tambi? Or nabayaran? Yan lang ang sinasabi ni Kiko, eh. 'Di ba? Yan lang. So, gusto ko marinig ang inyong opinion. Lagay nyo dyan sa comment section. Hindi niya alam ginagawa siyang tuta o bayad. As simple as that. Pero ako, kung opinion ko tatanungin nyo, sa tingin ko mas doon sa bayad. Bakit? Hindi naman ganyang kabobo si Lacson na hindi niya nararamdaman. Pulis to, tandaan ninyo. Hindi niya alam na inuuto siya, ginagawa siyang tuta. I don't think inuuto siya. Baka nagpapauto siya sa ngalan ng pera. Di umano. Posible po, posible. Pero may isa pang bagay na maaaring hindi pera ang pinagbumulan kung bakit nagpapakatuta to si Lacson. Remember yung election, gumalaw po dyan sila Garcia. Yung talo nagiging panalo, yung panalo nagiging talo. Sabi nga nung iba, pasok ang Duterte. 'Di ba dinimanda pa yan sa pangunguna ni Atty. Torion dahil doon sa mga anomalya diyan sa eleksyon? Posible na baka ito si Tito Soto at si Ping Lacson, posibleng hindi talaga nanalo sa eleksyon. Ginawan lang ng paraan, magic. Diba? Posible lang, posible. Magic, alam naman natin, ang kalakaran, andyan sila Garcia, alam naman natin, hawak yung COMELEC, di ba? Gaya na sabi ko, may anomalya dyan. So, nagbabayad utang si Ping at si Tito. Maaring hindi naman sila bayad, kaya lang nagbabayad utang dahil ginawa silang ginawa silang senador. Diba? Nanalo sila eh. Posible din yan. Is yung bagay na yan. Or, yung sinasabi ng iba, posibleng madumi rin eh. Baka mamaya, meron silang mga kamag-anak or sila mismo
may dungis na pinoprotektahan. Hindi natin alam, si Ping Lacson ba may mga kaso na delikado, na baka 'pag nabuksan ulit at nahalungkat, makulong. May mga gano'n ba? Ako'y nagtatanong lang. Nagtatanong laang tayo, ha? Si Tito Soto, 'di ba? Eh, baka mamaya may lumabas na baho. Especially pagka alam mo naman, eh, 'di ba, sa kalalakihan ano yung medyo malulupit na baho. Pagka lumabas 'yan, medyo talagang maiiskandalo. So, pumani ka na kung dun saan malakas, para hindi mahalungkat kung ano man ang hawak. Baka lang naman, ha, hindi natin alam, 'no? 'Yan yung mga opinyon na lumalabas, eh, dahil I will not really believe that Tito Soto and Ping Lacson are that stupid na hindi nila alam na inuutos sila. Napaka-imposible. Kayo na lang po humusga kung nabayaran or sila ang nagbabayad utang dahil nanalo silang senador or merong baho dahil ganyan ang gawain ng administrasyon, 'di ba? 'Pag hindi ka pumanig sa kanila, yung baho biglang lumalabas. Ba't isipin mo pati tennis court lumabas ni Magalong. Pati yung asawa ni Marcoleta lumabas, 'di ba? Ganyan, ganyan sila gumalaw. So, posible baka may baho ito na baka may kaso si Ping or si Tito Soto may dating kaso na hindi natin alam, ba? So, kayo gusto ko makita ang desisyon niyo. Anong sa tingin ninyo? Ilagay niyo diyan sa comment section. Tingnan po natin, 'di ba? Gaya ng sabi ko sa inyo, kaya maraming congressman ngayon tahimik. Iilan lang ang politikong talaga nag-o-all out. Bibihira sila Tiangco, Chis Escudero, Marcoleta, Kiko Barsaga, yung nag-o-all out talaga. Bakit? Kasi may kanya-kanyang dungis at alam nila naghahalungkat ang gobyerno 'pag kinalaban mo, 'di ba? Basahin ngayon natin 'to, sinabi ni Kiko Barsaga. Di naman talaga iimbestigahan ni DOJ Remulla ang mga congressman. Baka kasi madamay ang anak niyang si Kong Ping Remulla. Naku, anak na naman ni Boying. Ano ba yan? Hindi ako nagsabi niyan, Boying. Huwag ka magagalit sa akin, ha? Baka kumuha na naman kayong vlogger, eh. Baka may vlogger na naman titira sa amin. Ganyan-ganyan yung nangyari before, eh. But anyway, baka madamay yung anak mo. Anak mo naman. Bakit madadamay? Bakit madadamay? Madadamay lang naman kung dawit sa ghost projects. Kung kasabwat sa mga kontraktor. Kung nagsubi ng pera sa flood control. 'Di ba? Bakit madadamay kung malinis? Eh bakit ka naman matatakot kung malinis? So anong pinapahiwatig dito ni Kiko Barsaga? Dawit sa flood control ghost project ang anak niyang si Ping Remulla, pambihira. Ping again. Yan po yung sinasabi natin. Mga Ping talaga. Yung sinasabi natin na posibleng yan ang nagagamit ng administrasyon. Maaring yung iba tinatakot, yung iba inahalungkatan, naglalagay sila ng kaya hinahalungkat nila 'pag may kumalaban para chilling effect, di nyo na gawin. Oy, wag na kayong kumalaban sa amin. Mabuti pa tahimik na lang kayo. 'Di ba? Diyan na lang kayo kasi I mean, sa totoo lang, wag tayong this is not about the Boying Remulla or yung anak ng si Ping. Iilan lang ba talaga ang politikong malinis? As in malinis. Iilan ba diyan ang virgin? Baka mabilang natin sa daliri, eh. Kasi naging kalakaran 'yan na
sabi nga nila ang politika po sa bansang Pilipinas, naging negosyo ng politiko. It's just a matter of mangungulimbat ka ba ng konti para ma-sustain mo lang yung humihingi sa'yo ng tulong? Or sugapa ka na tipong bumibili ka na ng private jet, 10 bahay sa Forbes Park at meron ka pang ilang chopper. Ganun to the extreme. Meron yung talagang this is not about Bongbong alone. Kahit naman hanggang panahon pa nung kanyang tatay up to now. 'Di ba? Siguro it's very very safe to say na mas madaming politiko ang loko-loko. Hindi man sobrang loko-loko, pero tumira rin, kumupit din. Halimbawa, hindi ko sinasabing nangurakot si Magalong. Halimbawa, si Magalong, 100 million yung tennis court di umano. Okay? Pero sabi naman ni Magalong, hindi naman siya kumita dyan, nagalit pa nga siya. Posibleng may kumita sa ilalim niya, hindi natin alam. Pero, ipipilit yon. Di ba? Parang yung ginawa ng confidential funds kay BP Sara, 150 million, kaliliit lang yan. Pero, para takpan mo yung mata mo sa bilyon na kurakot nila. Kasi, yung maliliit na yan, pag pinutok yan ng media, kay tennis court yan, binanggit yan ni Claire, binanggit yan ng mga mainstream media, kay 150 million confidential funds yan. Pag inaraw-araw yan ng media, pag inaraw-araw yan ng mga komunista, pag inaraw-araw yan ng congressman, mapapasama ka. Nagigets po yung point. So, pikit ka na lang sa bilyong kinukurap namin para yung mga 100. Sa madaling salita, kayong mga bubuit, tahimik na kayo. Ganyan po ang nangyayari. Kaya ang hirap ng laban. May nangamusta sa akin sa Amerika. Shout out sa iyo, ha. Nakasama ko to sa Amerika. Maraming salamat. Hindi ko nabanggitin yung pangalan mo, Pinasyal Pasyal. Niya ako dyan sa Amerika. Sabi niya, tinanong ako, sabi niya, bro, kamusta ba? Malaki na ba pag-asa natin? Sagot ko sa kanya, bro, honestly, medyo mahirap ang laban. Bakit? Ang daming yumaman sa Pilipinas. Baha ang pera. Vloggers sa kabilang kampo, nakaw. Ulan. Politiko. Lespo. Wala. Tingnan mo, Senado, anong nangyayari? Di ba? Hindi makapasok-pasok sila Marcoleta, inaharang ng 2 tuta. Same thing kahit sa vlogger. Pero ngayon, yung balita namin sa vlogger, medyo sumasablay na daw ang bigayan. Kasi nawala na yung sa flood control. Hindi na sila makakulimbat ulit eh. Kaya lang yung trolls. Ang lakas ng trolls ngayon. Grabe. Halatang-halata mo eh. This is the same nung panahon ni Bongbong Marcos. Pag pumasok yan, isang bulto, sabay-sabay. Alam mo, tinetest ko yan eh. Meron akong post na gitna. Tapos, kakantiin ko halimbawa si Bongbong. May mangilan-ngilan na trolls kasi pag clinic mo, walang pangalan, ay walang nakalakang profile, walang post. Pero pag kinanti mo si Tambi, pambira. Kung ano ang baho, pambira. Pag pinost mo Tambi, subukan ninyo. Papasukin kayo ng trolls. Ang daming nagtatanggol. Sabi ko, halata to. Pag binisita mo, walang post, nakalakang profile, 5 years ago yung post, yung mga ganon. Ano to? Biglang binuhay yung dating Facebook. Diba? Nakikita nyo yung galawan? Kasi ramdam na ramdam eh. Parang, pambira, sabay-sabay sila oh. Meron bang Facebook na walang post? Diba? So, eto yan.
Tanong dito, sa post ni Kiko Barsaga, kasabwat ba yung anak ni Boying sa ghost projects? Aabangan natin kasi makakalkal lahat yan pag napalitan ng Senate President at iba na ang Blue Ribbon Chairman.